Alright, so kung nakikita nyo sa screen nyo, ito yung tinatawag kong Resource Vault. So free lang to sa lahat. And ginawa ko to para makatulong sa mga aspiring freelancer na gusto pa lang pumasok sa freelancing. So actually may iba't ibang niche dito no na tinatawag. So niche is more on skills na pwede mong aralin and ma-offer as a service. So pwedeng social media management, SEO, ads, so mga ganyan. So isa-isahin natin kung ano ba itong mga resource vault na to. So dito, meron ako ritong 390 leads, lawyers. So dito sa 390 leads, lawyers na to, ito yung mga taong pwede mong i-reach out, no, para offeran ng services mo. So, dito na yung contact information nila. Pero syempre, nasa sa kanila pa rin yun kung tatanggapin mo yung service or tatanggapin nila yung service mo. So, pwede ka mag-offer ng social media management, ads, SEO, email marketing, etc. So, nasa diskarte mo na lang yan. So, ang kailangan mo na lang gawin is i-reach out sila. So, 390 yan. Marami-rami. Next naman is, ito, meron tayong Find Your Next Client in Facebook group. So, ito, kinumpile ko na yung mga Facebook groups kung saan pwede kayong makakuha ng client or ito yung mga taong naghahanap mismo ng services. So, dito sa mga Facebook group na to, international to. And makikita mo na iba dyan naghahanap ng virtual assistant, yung iba dyan naghahanap ng social media management. So, nasa sayo na lang talaga yung kung paano may puposition yung sarili mo. Next naman is roadmap for aspiring SEO freelancer with tools. So, ito, siksik tong tools na to dahil nandyan na lahat ng kailangan mo na kung gusto mong pasukin ng SEO or search engine optimization. So, SEO handy checklist. So, more on kapag may client ka naman, ito yung pwede mong maging guide. So, budgeting and saving. So, kung medyo tight ka sa budget, pwede mo itong gamitin, no, para magkaroon ka ng guidance pagdating sa pagbabudget mo. So, virtual assistant to do, checklist, nandito rin kung ano yung mga ginagawa. So, yung checklist na nandito is in any order. May mga task dyan na pwedeng ipagawa sa'yo or hindi. Pero mahalaga, nandyan siya at alam mo kung ano yung mga yun. So, checklist of common interview questions naman. Ito naman yung, halimbawa, dinadaga ka, no? So, ito at least paano nakakapag-review ka na paghahandaan mo kung ano yung mga tanong na yan. So, ito naman, complete lead generation checklist. Lead generation is isang skill, no, kung saan yung mga agency na karamihan sa ibang bansa is naghahanap sila ng leads, no, na pwede nilang offeran ng services nila. So, ito, gumawa ko ng checklist na baka makatulong sa'yo. At syempre, ang ating social media managers checklist. So, social media manager, kung ano yung mga ginagawa ng social media manager, ano yung mga day-to-day tasks nila, kinumpile ko lang dito. So, yung iba dyan, may mga video tutorial na rin. Yung iba kasi, hindi ko na nilagyan dahil sobrang basic lang naman nun. Pero yung iba, alam ko, virtual assistant meron to eh. So, yan, meron na rin ditong video na naka-embed na pwede nyo panoorin na baka rin makatulong sa inyo. So, yun lang. Ilalagay ko na lang yung link dun sa description and hopefully na makatulong sa freelancing journey mo. Sa video natin ngayon, pag-uusapan natin kung ano yung 5 essential tools na ginagamit ko as a freelancer. So, itong mga tools na to, pwede nyo itong gamitin sa journey nyo as a virtual assistant. And yung mga tools na ibibigay ko rito is libre. Ito sabihin ko rin yung iba kung may bayad. And ituturo ko din sa inyo kung ano yung ginagawa nila, no? So, umpisahan natin sa number 1. So, number 1 for communication ang ginagamit ko is itong Slack. Yung nakikita nyo sa screen, no? So, sa Slack, ganito siya. So, punta kayo sa slack.com. Then, ang ginagawa ko is kinukulik ko lang yung Gmail ko or sign up via Gmail. Then, pwede kayong mag-invite, no? Or yung client nyo, pwede rin mag-send ng invite sa inyo. So, kunyari ito. So, may iba ko kasing client nandito. Pero for example, ito yung gamitin natin, no? Ito, use Slack in your browser. Alright, so kung dito makikita nyo, no? Ayan, no? Ito yung channel. So, iba't ibang channel. Pwede nyong pangalanan, bawa dito, for project, no? About dyan is more on project lang. So, dito, more on chat. So, let's say, mga hindi naman siya work related, no. So, dito makikita nyo kung sino yung mga nandun sa loob ng Slack. So, more on like a messenger lang siya, no. So, dito threads, makikita nyo rin kung ano yung mga pinag-uusapan. Ayan, mentions, ayan, drafts, canvases. So, ito mostly hindi naman namin to ginagamit.
more on for communication lang siya. So, ang maganda dito sa Slack, pwede nyong i-integrate yung mga tools nyo or yung mga apps na tinatawag. So, pakita ko sa inyo yung mga apps na yun. Asana, which is pag-uusapan din natin mamaya. Zoom, familiar naman kayo doon, ginagamit yun for video conferencing. And ayun, ito yung interface ng Slack. So, halimbawa, mag-chat tayo rito. Ito yung bold, ito yung italic, strike through, link, so order list, link, yan, etc. So, pwede rin kayo mag-add ng attachment, pwede rin video, pwede rin recorded, and ito yung mga emoji. So, ito, run shortcut. So, kapag ganyan kayo, ayan, pwede kayong mag-shortcut. So, may mga lalabas siya dyan. Okay? So, Slack. Okay. So, ito. Libre lang siya, no? Yung paggamit ng Slack. And, maganda to, no? Dahil para kung gusto niyo ng work-life balance is, pwede nyo, dito na kayo mag-usap ng client. Instead na sa messenger, instead na sa email, pwede nyo gamitin to. Pwede nyo isuggest kay client. So, hindi siya familiar dito. Maganda sa Slack is meron din siyang app na available sa Android and Apple Store. So, para halimbawa, nasa labas kayo, may mag-chat. So, makikita nyo agad, no? Mag-notif sa inyo agad. So, yun yung kagandahan kapag meron kayong separate na platform na ginagamit kapag nag-usap kayo ni client. So, yung iba kasi parang tinatanong lang na bakit hindi na lang sa Messenger or sa WhatsApp. Okay lang naman yung sa WhatsApp. Pero mostly kasi ewan ko, based on my experience ko, konti lang gumagamit ng WhatsApp, no? I mean, sa US, more on, para siyang messenger sa US. Pero kapag client kasi lang, international, mas gusto ko talaga tong Slack. Hindi siya mahirap i-access. Yung sa WhatsApp naman kasi, ang dami niyang code na hinihingi. Kailangan isang access lang kung ano yung computer na ginamit mo. Yun lang. So, yun yung experience ko sa WhatsApp, no? So, ngayon, that's number 1, Slack, no? Na isa sa mga essentials na ginagamit ko, especially for communication. Next naman is itong Asana. So, Asana is more on a project dashboard. So, kapag pwede nyo siyang i-access, no, by app or by web. Pero itong gamit ko ngayon is ito yung app mismo. So, dito, or yung software na tinatawag. So, dito, makikita nyo yung home, ito yung task, ito yung inbox, insights, reporting, portfolios, goals. So, kami, dito sa team namin, hindi na namin masyadong tinitingnan to, no? Dito, sa my task, dito makikita kung may mga task na naka-assign sa'yo. Ayan, pakita natin. So, makikita mo rito, no, kung sino. Ayan. Tapos, inbox. Ayan. Makikita mo rin kung sino yung mga nag-tag sa'yo. Ayan, reporting. So, yung reporting, more on, kailangan ng subscription. Pero hindi mo na masyadong ginagamit to. Itong tatlong tong insights. Dito ko yung more on sa project. So, halimbawa, ito yung project ko, no? SEO. So, ito yung pwede kayong ang maganda dito, pwede mong lagyan ng i-rename to. Tapos, halimbawa, ito, current projects. Ito yung SEO monthly report, completed task, post-project. Tapos, yan, pwede kayong mag-add ng section. So, nasa inyo yan, pwedeng list. So, pag list, ganyan siya. Pag board, yan, timeline. So, may bayad siya. Calendar, halimbawa, yung task mo is per day. Yan, workflow, alam mo, may bayad din. Yan, meron nga. Dashboard, message, files. Halimbawa, may in-attach doon. Dito nyo makikita. So, more on project dashboard siya, no? Para hindi, para organize at hindi magulo yung mga inaasikaso nyo. So, halimbawa, ito ako. So, lipat na natin siya dahil tapos naman na siya. And then, due date is yan, tinanggal ko na yung due date kasi tapos ko na siya. So, FAQ glossary, tapos ko na rin yan. So, ito yung mga completed task ko. Okay na siya. Tapos, ito yung mga ginagawa ko pa sa ngayon. Diba? So, para nakikita nung yung supervisor ko or yung boss ko. So, ito siya. So, nakikita nyo kung ano yung mga ginagawa ko din na pag-uusapan namin. So, ang kagandahan dito sa Slack, available din siya sa Android and sa Apple Store, no? Para nakikita nyo. And the good thing is, meron tong notification. Halimbawa, nag-add ako rito. So, mag-notif yung boss ko and ako.
about dun sa mga pangyayari dito. So, nanonotif kami, no? Nabibigyan kami ng heads up. Halimbawa, kailangan ito yung priority, kailangan itong gawin, etc. So, ayun. For more on project organization, and malaking tulong to, lalo na kapag minsan malaking project yung ginagawa nyo para hindi nakakalito. So, pangatlo naman is syempre, Google Drive, no? So, sa Google Drive, ang ini-store ko rito, halimbawa, may mga kailangan ilagay na files, no? So, sa mga files, halimbawa, kailangan ko siyang i-share. So, let's say, itong project dashboard, no? So, gusto ko siyang i-share. So, ayan. Copy link and tapos, pwede ko na siyang i-share. So, iba't iba yan. Pwede nyo rin i-organize. Halimbawa, naghahanap kayo ng client, no? Itong client na to is, let's say, ito, si client na to. Wala naman na to eh. So, halimbawa, may mga pinapasubmit sa'yo. Yan, kagaya ng mga ganyan. Speed test, FSET, typing test, mga ganyan. Pwede nyo siyang i-compile dito. Then, isend na lang siya ng isahan. So, pag isend nyo siya ng isahan, ito lang, share, tapos copy link. So, pwede nyo siyang gawin ganun. Tapos, dito yung access, syempre, pag sinend nyo, anyone with link para makita rin nung pagsasendan nyo. So, more on, storage, no? Kumbaga, online storage, kung saan pwede nyo i-share yung mga files nyo doon sa client nyo. So, yun lang. For sure, karamihan sa atin is familiar naman sa Google Drive kung paano siya nag-work. Pero isa to sa mga essentials na ginagamit ko, no? Next, syempre, is si ChatGPT. So, si ChatGPT naman is more on AI assistant na ginagamit ko. So, halimbawa, inutusan kang gumawa ng task ng write a letter about sponsorship. Address it to Paul. So, kunyari lang, no? Yan yung task nyo. So, si ChatGPT, syempre, siya na yung mag-generate, no? Ayan. So, andyan na yung name, yung address, yan. Kumbaga, fill upan nyo na lang yan. Tapos, more on siya, no? Maayos, at the same time, nakaka-save kayo ng time. So, aside from the letter, no? Marami pa kayong pwedeng gamitin, no? Na dito kay ChatGPT. And, iaano nyo lang talaga yung command. So, nasa inyo, halimbawa, gusto nyo ng caption sa social media, sa Facebook, ganyan. Hindi na kayo mahihirapan. Si ChatGPT na. Basta mahalaga, yung prompt na ilalagay nyo is accurate to sa desired results na gusto nyo makuha. Kasi minsan, ang nilalagay lang natin dito is masyadong broad. Which is yung sagot na ibibigay sa atin ni ChatGPT is broad. So, ito, more on details nga. Logo placement, may mga ganyan pa siya. So, syempre, iti-tweak nyo na lang yan. Hindi nyo lang yung basta i-copy-paste. Ayusin nyo pa yan. Then, yun, good to go na. So, yun yung mga gamit ko kay ChatGPT. More on, yun nga, assistant siya. Lalo na sa mga, kung di kayo sure sa pag-compose ng grammar, ng sentences, so malaking tulong siya. Okay? And syempre, ang last is itong Canva. So, sa Canva, maraming ways akong pinagagamitan dito. So, meron ako rito, halimbawa, let's say ito, para sa invoice, nandito rin. Yung mga invoice na sinasend ko kay client. So, ito, social post. So, ito, halimbawa, may mga ganyan. Diba? So, halimbawa, kailangan nyo ng pang-post dun sa ni client, pwede nyo siyang gamitin. So, aside from that, no, hindi lang basta sa social media ko siya ginagamit. I believe ginagamit ko rin siya sa website. So, ito yung website na ginawa ko, no, through Canva. So, ganito yung magiging itsura niya, no, kapag in-access siya. So, itong website na to is yung more on sa SEO workshop na ginawa namin last month. So, ayan. So, aside sa website, may mga poster din akong ginagawa rito, kagaya nito, na pinapagawa sa akin ng boss ko. Ayan. Ewan ko kasi gusto nila na ganyan. Tapos, aside from that, ano pa ba yung mga pwedeng gawin? Presentation, gumagawa rin ako dito. So, anything about visuals, creativity. So, dito ko siya ginagawa sa Canva. So, yung Canva, ito lang yung may bayad. 300 para ma-access mo yung buong functionality niya. 300 pesos per month. So, it's not bad for investment na rin, no? Para sa mga bagay na, lalo na pag magpuproduce ka kay client ng mga kailangan.
So yun, maganda dito sa Canva, pwede ka rin mag-ano ng brands dito eh. Halimbawa, yung brand kit ni client, no? Ilalagay mo rito. Let's say, add new, bawa, client. So ilalagay mo yung client dyan. Tapos, fonts, subtitle, dyan mo siya ilalagay. Then, ayun, hindi ka na mahihirapan. Tapos, ayun, more on, ano siya, yun nga, creative, design, dito ko siya ginagawa. So, yun lang guys. Kung nagustuhan niyo yung mga ganitong content or kung may katanungan kayo, comment nyo lang and palike and subscribe na rin para sa mga bago. So, check nyo lang yung mga links sa baba, no, for available resources na ginagamit ko, no. And hopefully, makatulong sa inyo itong video na to. So, kita-kits sa susunod.